Alam niyo, nagtataka pa rin talaga ako eh. Hindi naman pwedeng coincidence lang na nakita ko nag-uusap yung bank manager pati yung assistant ni Hana. Tapos, at the same time, na-reject din yung loan application ko. So anak, parang ang gusto mong sabihin na mayroong kinalaman si Hana sa nangyari ito na kinuntsaba niya yung manager? Tama bang intindi ko? Well, yun yung hinala ko. Eh, kaso wala naman akong pruweba. Tapos, ito pang assistant ni Hana, deny ng deny. Wala ba not even the slightest chance na involved si Hana dun sa nag-viral na video? Kasi tita, kapag pinapanood niyo po yung video sa iba, ikaw talaga nagmumukhang masama and pabor kay Hana, siya pa yung mukhang inaapi. Alam naman natin kung anong nangyari dun eh. May punto si Nonette doon. Baka talagang may kinalaman si Hana kaya nag-alisan yung mga estudyante. Pwede ma tama kayo. Tsaka, si Hana lang naman yung naiisip ko na may motibo na gawin sa akin to. Kasi hanggang ngayon, ako pa rin pinagbibintangan niya sa pagkamatay ni Billy. Dagdag mo pa na iniisip niya, gusto kong agawin si Leon sa kanya. Kaso lang, hindi ko rin naman siya pwedeng harapin hanggat wala pa akong ebidensya. So, anong dapat nating gawin? How can we be sure kung may kinalaman nga siya o wala? Siguro siguro saka na lang natin isipin yun. Ang priority ko sa ngayon is ma-secure natin yung loan para sa bagong school. Tapos, magtiwala na lang tayo, Kaz, na kahit sinong humarang sa atin, meron pa rin talagang totoo. Oo naman. Ha? Dream school. Okay. Magandang araw. Leon? Christy. Leon. I'm really sorry, Miss Hana. Hindi ko kasi akalain na babalik pa si Chrissy dun sa bank eh. I didn't expect na makita niya kami dun ni Mrs. Garcia. Kaya anong maghinala si Christy? Hindi naman niya malalaman na sinumulan natin si Mrs. Garcia na i-reject yung application niya. Sa tingin niyo po ba hindi tayo pa iimbestigahan para malaman niya kung may involvement tayo sa rejection ng bank sa kanya? Eh di mag-imbestiga siya, hindi naman niya malalaman. Hanggat may pera tayo na pambayad sa mga hinihingan natin ng tulong, hindi sila magsasalita. Okay? Relax ka lang. Kabit natin itlog. Sa'yo na muna ha. Tanga lang. Dali lang. Lalip ng iniisip natin ah. Problema ba? Wala, okay lang ako. Alam mo, kahit kailan hindi ka marunong magsinungaling. Alam ko na yung mukhang yan. Kwento mo na lang sa akin kung anong pinagdadaanan mo. Baka naman maitulong ako. Napaalis na kasi kami dun sa inuupahan naming building para sa school. Parang 1 buwan na lang yung binibigay sa amin para makahanap ng lilipatan eh. Otherwise, wala. Baka tumigil muna sa schooling si Jeremy, pati na yung ibang mga estudyante namin. Ba't hindi mo kagad sinabi sa akin yan? May apektado ka naman pala, pati yung anak natin eh. Kasi Leon, ginagawan ko naman ng paraan. Nag-apply na ako ng loan sa bangko eh. Kaso lang naman... Oh, anong kaso? Ayoko na sanang sabihin sa'yo kasi... mamaya magmukha na namang sinisiraan ko si Hana. Anong ibig mong sabihin? Ni-reject kasi yung mga loan ko sa bangko, Leon. Malaki hinala ko na merong nananabotahe sa akin. Kaya ayaw akong pautangin ng bangko.
Or sa tingin mo, may kinalaman ba dito si Hana? Oo, Leon. Si Hana lang naman yung pinagdududahan ko eh. Siya lang naman yung kilala natin na may galit sa akin. Kaso lang, wala naman akong pruweba, wala naman akong ebidensya para mapatunayan yun, di ba? Pero hindi ako titigil hanggang hindi ko nalalaman kung anong totoo. Dahil kung sino man yun, hindi ko siya hahayaang magpatuloy na sirain yung buhay ko.